Good morning mga ka-farmers. Yan, tapos na tayo magbigay ng pagkain sa ating alagang baka. Yan, kumakain na sila mga idol ka-farmers. So ayan, ang buhay ng magsasaka mga ka-farmers kapag tapos ng magpakain ng mga alagang hayop, diretso kaagad sa trabaho mga ka-farmers sa ating sakahan. So yan, at punta na tayo sa ating sakahan mga ka-farmers, ang paglalagay ng mga pusti sa ating ampalaya. Tara. Okay, andito na tayo mga ka-farmers sa ating ampalayahan. Ayan, may mga nailagay na tayo mga pusti mga ka-farmers. Ayan oh, medyo marami-rami na pero malaki-laki pa to mga ka-farmers. At ipapakita ko sa inyo ngayon mga ka-farmers na may mga tumubo na yung tinatanim nating ampalaya oh. Yan oh. Yan. Thank you Lord. Oh. So yan mga ka-farmers, ganyan lang ako magtanim. Siguro sa mga eksperto dyan mga maling-mali talaga tong practice ko sa pagtatanim, na ganito lang tayo magtanim, pero may kanya-kanya tayong diskarte mga idol ka-farmers, may kanya-kanya tayong paraan. Pero tama naman talaga na kapag magtanim tayo ng mga ano man ang itatanim natin, kailangan talaga na naka-prepare yung magandang preparation or land, magandang pagpreparar sa lupa mga ka-farmers na tinataniman. So ayan, sa akin nagsishare lang tayo kung gaano natin itinatanim. Ganito lang mga ka-farmers. Dito banda mga ka-farmers medyo malaki-laki na, kasi una tong naitanim natin dito. Una to ng isang araw. Yan, tumubo na talaga sila mga idol oh. So ang spacing pala sa akin mga ka-farmers na ina-apply ko ngayon, siguro yung bawat siguro dalawang roller yan, mula dito sa unang puno hanggang sa pangalawang puno. Mga hindi ko masukat yan mga ka-farmers no, hindi natin matansya. Siguro mga dalawang roller mahigit, yung iba parang tatlo, kasi tingnan nyo yung isa dyan, andyan ang isa, tapos ang isa napakalayo. Diba? So ganyan tayo mga ka-farmers. Tapos ang spacing natin sa bawat linya hindi rin magkapantay. Dito medyo maluwang-luwang, malaki-laki. Dito naman medyo maliit ng konti. Ayan, tingnan nyo. So ayan, tinatansya-tansya ko na lang kasi ito mga ka-farmers no, na kasi yung forma ng lupa ang inaano ko. Tapos doon tayo sa kabilang dulo nagkuha ng, kumbaga dinidivide natin para ilang linya ang taniman natin. So yan ang mga ka-farmers, yan ang nangyari na hindi magkapantay yung spacing or yung pagitan sa bawat linya. So ngayon mga ka-farmers, talagang tumutubo na kahit na yung mga nahuli-huling naitanim natin, dahil hindi ito natapos ng isang araw lang, dahil napakarami nating ginagawa. May tumubo na talaga mga ka-farmers. Yan. So abangan na lang mga ka-farmers ha. I-share ko lahat kung ano ang gagawin natin dito. Kung kailan tayo mag-abono, i-update natin sa inyo kung ano pa ang mga gagawin natin dito mga ka-farmers. So ayan, sa ngayon magtanim na tayo ng pusti. Dito na tayo. Medyo ilan na ba itong pustihan na tanim natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na mga idol. At nga pala mga idol, singit ko na rin po na lang ang update sa ating sitaw ngayon na nasa tabi. Matanda na mga ka-farmers pero patuloy pa rin nagbibigay ng bunga yan. At nagbibigay ng mga bulaklak, marami. Daming bulaklak ngayon oh. Dami talagang bulaklak ngayon, mumulaklak ulit. Yan, kahit wala na masyadong dahon, matanda na. Pero mamumunga pa to mga ka-farmers, tingnan nyo. Di ba? Klaro ba? Basta yan oh, may bunga pa siya. Yan, ilang bisis na natin itong harvestan. So yan, nagbubunga pa rin. Namumulaklak na marami oh. Daming bulaklak ngayon.
Yan ang ganda-gandahan ni sitaw rin. Okay. Ito na tayo mga ka-farmers sa ating ampalayahan. At magtatanim na tayo ng pusti habang hindi pa masyadong mainit mga ka-farmers. Ayan lang muna mga ka-farmers ha. Thank you for watching. Maraming salamat po sa suporta. Abangan nyo na lang ito mga ka-farmers. Happy farming mga ka-farmers. I love you all.